Sa unang pagkakataon, isang barko ng United States Coast Guard ang direktang nakilahok sa isang joint operation kasama ang Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. At habang nangyayari ito, may mga ulat namang lumalabas na maaaring makatanggap ang Philippine Navy ng mga decommissioned warships mula sa bansang Japan. Nagkataon lamang nga ba ang mga ito o bahagi ito ng mas malawak na pagpapalakas ng maritime security ng Pilipinas? Alamin natin. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Sa tila kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng Joint Presence Operation ang United States Coast Guard at Philippine Coast Guard sa paligid mismo ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa mga monitoring reports, umalis ang US Coast Guard cutter na USCGC Midget mula sa Manila Bay noong Mayo 28 kasama ang BRP Melchura Aquino ng Philippine Coast Guard. Pagsapit ng ika-29 ng Mayo, parehong nag-operate ang dalawang barko sa kanlurang bahagi ng Scarborough Shoal. Kasama rin sa operasyon ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard at BRP Dato Pagbuwaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngunit hindi ito isang simpleng routine patrol lamang. Ang operasyon ay isinagawa sa isang lugar na matagal nang pinagtatalunan at mahigpit na binabantayan ng China. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa siyam na Chinese Coast Guard vessels ang namataan sa paligid ng shoal. Mayroon ding ilang maritime militia vessel na bumubuo ng panloob na depensa sa lugar. Bagamat walang opisyal na ulat tungkol sa presensya ng People's Liberation Army Navy, naniniwala ang ilang observers na may mga barko rin ito na nasa malayong distansya. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng Philippine at US Coast Guard vessels ang kanilang operasyon. Para sa maraming analis, mahalaga ang direktang partisipasyon ng US Coast Guard sa operasyon. Ipinapakita nito ang mas malalim na maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa usapin ng maritime security sa West Philippine Sea. Samantala, may isa pang development na pinag-uusapan ngayon sa defense community. May mga ulat na maaaring makatanggap ang Philippine Navy ng ilan sa mga Abukoma-class destroyer escort ng Japan. Kabilang sa mga nababanggit, ang GS Chikuma o DE-233. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Japan o Pilipinas hinggil sa partikular na barkong ililipat, gayunpaman, hindi ito basta usap-usapan lamang sapagkat noong Oktubre 2025, iniulat ng Philippine Daily Inquirer na interesado ang Philippine Navy na kumuha ng 3 sa 6 na Abukoma-class destroyer na nakatakdang i-decommission ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ayon sa ulat, sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espilita na nakapagsumiti na ng proposal ang Philippine Navy sa Department of National Defense matapos magsagawa ng inspeksyon sa mga barko noong Agosto 2025. Ang mga Abukoma-class destroyer escorts ay unti-unting nire-retiro ng Japan habang ipinapasok sa serbisyo ang mas moderno at mas advanced na Mogami-class frigates. Bagamat hindi nakabilang sa pinakabagong barko ng Japan, mayroon pa rin itong mahalagang kakayahan sa anti-surface warfare, anti-submarine warfare, at maritime patrol operations. Bukod dito, may mga ulat din na may mga tauhan ng Philippine Navy na dumalo sa familiarization training, ship handling activity, at mga seminar na may kaugnayan sa Abukoma-class vessels. Bagamat hindi pa ito garantiya ng isang transfer agreement, ipinapakita nito na may seryosong interes ang Philippine Navy sa nasabing klase ng barko. Kung sakaling matuloy, ang paglipat ng 3 Abukoma-class destroyer escort sa Pilipinas ay magiging malaking dagdag ito sa kakayahan ng Philippine Navy. Makakatulong ang mga barkong ito sa pagpapatrolya ng karagatan, maritime security operations, at maging sa pagsasanay ng mga tauhan habang hinihintay ang pagdating ng iba pang mga modernong barko sa ilalim ng AFP Modernization Program. Sa kabuuan, 2 mahalagang development ang kasalukuyang naganap. Una, ang makasaysayang joint operations ng United States Coast Guard at Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. At pangalawa, ang posibilidad ng pagdating ng mga Abukoma-class destroyer escorts mula sa Japan.
Bagamat may mga detalye pang hinihintay na opisyal na kumpirmasyon, malinaw na patuloy na lumalalim ang defense at maritime cooperation ng Pilipinas at ng mga kaalyado nitong bansa. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.